At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang umabot sa ating mga telebisyon. Isang matinding insidente ang naganap sa Malacanang Palace kung saan ang unang ginang na si Liza Smugs ay nahulog at nasugatan matapos ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ang buong insidente ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa seguridad ng mga tao sa loob ng palasyo. Ayon sa mga ulat, pinilit na alisin si PBBM mula sa palasyo ng mga otoridad at nagkaroon ng kaguluhan na nagresulta sa pagkahulog ni First Lady Liza Smugs. Batay sa mga saksi, nagsimula ang insidente ng may mga pwersang pagpumilit na magpatalsik kay President Kuting ng Norte Jr. sa Malacanang. Ayon sa mga reports, ang grupo ng mga otoridad ay tila may layuning patalsikin si PBBM mula sa kanyang posisyon at sa gitna ng kaguluhan, si First Lady Liza Smugs ay napahulog sa hagdang-hagdang palasyo. Ayon sa mga medical personnel na nandoon sa insidente, agad na binigyan ng paunang lunas si Liza Marcos at siya ay dinala sa ospital. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga dahilan sa likod ng kaguluhan. Ayon sa mga ilang insiders, may mga indikasyon na ito ay may kinalaman sa mga internal na isyu sa gobyerno at maaaring may mga pagkakaunawaan sa loob ng administrasyon. Wala pong opisyal na pahayag mula sa Malacanang hinihil sa mga insidente o sa posibleng motibo ng mga otoridad na kasangkot. Sa kabila ng insidente, marami mga mamamayan ang nagpahayag ng kanilang pagkakabahala at nagtanong kung paano nakalusot ang mga pwersang ito sa isang highly secured na lugar tulad ng Malacanang. Inaasahan ng mga investigador na magsasagawa ng masusing pagsusuri at magbibigay ng mga detalye sa mga susunod na araw upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng pangyayaring kaguluhan. Habang inasasaayos ang kalagayan ni First Lady Liza Marcos, nananatiling tahimik ang Pangulo at ang kanyang mga opisyal tungkol sa sitwasyon. Ang publiko ay umaasa na magkakaroon ng mga sagot sa mga katanungang ito at umaasang mabilis na magiging maayos ang kalagayan ng First Lady. Ang Malacanang ay nagsabi na magbibigay sila ng formal na pahayag sa oras na maganap ang mga susunod na development sa insidente. Tinututukan natin ang bawat hakbang ng kasong ito at magbibigay kami ng pinakahuling update sa mga susunod na oras. Samantala, mag-ingat po tayo at patuloy na maniwala sa ating mga otoridad na gumagawa ng paraan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Maybe to be practical about it. To be practical about it. Maybe. Ah. Maybe, but I don't have personal knowledge. Ako hanggang deduction, induction, conclusion. Yun lang yung sa akin. Personal ko lang. Wala akong personal knowledge talaga. Feelings ko lang. Personal feelings. No personal knowledge. Personal feelings. Wala namang sinabing rason. Basta, sama ka sa amin. Sabi ko, sorry, hindi. Yun lang. Yun lang. Tawag, pare, sama ka sa amin. Pasensya ka na pare. Dito lang muna ako. Yun lang mga. Wala. Hindi man kami ganun mag-usapan dito. Ganun. Tatanong-tanong ka pa. Alam mo naman, you yourself being a senator, kung ano yung reason nila nakikita mo rin naman siguro. Ang reason na yan. So, no need to ask for any reason, any justification. Invited mo daw lahat ng senador. Hindi ko lang alam. Hindi ko na-date yung asawa ko kahapon. Anniversary namin kahapon. Dahil sa hearing, hindi ko na-date. So, baka i-dinner ko yung misis ko ngayong gabi. Oo. Priority ko na yung misis ko kaysa Malacanang. Ha? Baka sabihin natin kung Malacanang, ginawa mo pang date. Ginawa pang date ito Malacanang, ha?
Okay na. Salamat ha, salamat. Ito po ay SALN na version na... Ay, salamat po, Sen Jinggoy. Yung June 30, 2022 SALN nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SALN as of 2023, June 30, 2023, bilang bahagi ng inyong compliance. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022 ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. Bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10 kung di ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties, all covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, 3 na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong. Kaya nag-file na lang po kami ng amendment po dun sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? June 30. Ito po yung June 30. Your Honor, one moment po ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang SALN the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at i-disclose yung buo, yung lahat the day after. Baliktad ang nangyari, nabawasan. Your Honor, doon sa SALN po na inamend po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang SALN. Lahat po kami nagsasubmit ng SALN. Ayan, may pirma kayo nung June 30, SALN. May pirma din kayo, yes, nung July 1 na SALN. And, in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung date, yung SALN date July 1 ay actually unang sinabit sa amin, no? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na SALN na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito double check ko po ito. So during this hearing, Mayor, hihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong Council. sino yung sinabi niyo nag-draw up nito? Yung accountant ninyo ba? Opo, at yung council po. Oha, at saka yung council. Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document, taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN? Sorry. Or rather,
Okay, kasi nakakalito talaga yung mga time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 SALN para maging June 30, 2022 SALN? Kailan po nangyari yun? Your Honor, based po dito sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang Amendment po. amendment. Tapos inante-date pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting mas Opo, yung konting July 30 information. Opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na-amend na po. Wala kaming hawak na SALN July 30. Ang sinasabi nyo ba ay inamend nung Opo, July 30? Inamend po ng July 30 po, Madam Chair. Pero inante-date na as of July 1. Tapos sa 10 unang dinisclose na real properties under assets, naging 3 na lang. Bakit ganon? Or subject yun ng isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong counsel? Opo, Madam Chair. Kailangan sagutin kasi weird talaga eh. As in very, very weird. At saka po, Mayor, sagot, yung July 1 SALN, ayun, business interests and financial connections not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung June 30 SALN naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung yung Conhorc Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo in-amend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Conhorc Summer. So pakipaliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, pato-double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin. Opo. At within the day dahil Opo. inihambing din namin yung SALNs ninyo nung Opo. 2022 at yung SALN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka. Sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023 SALN. So mula okay, sorry ha. Nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, ano po siya smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SALN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero do-double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po na tuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha. Opo, ito double check ko po ngayon po. And, okay. So, ihambing natin yung 2022 SALNs ninyo at yung 2023 dahil mula 2022 hanggang 2023
tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang SALN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus, 250, ganun po. 250 million. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, at nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po, doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. So, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor, para sa akin po hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy, Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. hindi Confirm nyo ko lang alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat Opo, alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala nyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson. So baka magkakapatid dito, at Carlo
Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? O ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos Sino po. po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po